tayo dadako sa ating pag-uusapan sa umagang ito, gusto ko pong yan sa inyo yung team natin ngayon or yung series natin na Renewed for His Purpose. Amen? Sasabihin nga natin, Renewed for His Purpose. Amen? So, ngayon, ay gusto ko pong ibalik sa inyo na kung anong ibig sabihin ng series na ito or this 2026 na ating sisimulan. Alam ko, last year, busy natin, lalo nung December, napaka-busy natin. And maybe last year, ang rami nating plano. Maybe last year, ang rami nating mga pinagdaanan. Maraming mga nagdaan sa ating buhay. Pero ngayon, this year, this 2026, kumbaga, God calls us not merely to make resolutions, but to experience renewal. Amen? Saan? Sa spiritual, sa emotional, and missional. Okay? Okay, yung may kinalaman sa mission. Okay? Hindi nyo ba alam na yung katabi nyo, agent yan? What I mean is agent, pero hindi niya tinatago. Lantaran na agent dapat, okay? What I mean is meron kang mission. Okay? Kumbaga, yung katabi mo, meron niyang mission. Okay, paalalahanan mo lang. Okay? So, renewal po ay hindi lang po ito simpleng nag-renew ka lang ng license or bago na naman yung license mo ngayon. Okay? Or nag-renew ka lang na kumbaga nabago ka ulit, kumbaga nag-reset ka. What I mean is na-erase yung lahat dati, or what I mean is wala na, tapos na-renew ka ngayon, kumbaga bumalik ka sa dati. So renewal po ay hindi po lang ito simpleng panibagong simula. Okay? It's a recommitment to God's original purpose. Amen? Sabihin natin, God's original purpose. Sa kanino? Sa kanyang bayan. Sa kanyang mga tao. So ito po ay muling pagtatalaga ng ating sarili sa orihinal na layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. Amen? For what? To glorify Him and make disciples of all nations. Amen? So, renewal po ay hindi lang po ito tungkol sa personal na revival. Ito po ay tungkol din po sa ating pag-discover ng ating layunin sa misyon ng Diyos. Amen? So, a truly renewed church is a missional church. Okay? Kumbaga, isang iglesia na namumuhay sa pagsunod sa utos ni Jesus na gumagawa ng alagad or ng mga alagad or make disciples, gumagawa ng alagad sa lahat ng bansa. To all nation. Amen? So, ang bawat bagong simula sa buhay Kristiyano, okay, ay dapat laging magbalik sa utos ni Jesus. Ano po yun? Go and make disciples. Yun po yung ating, doon po dapat laging magbalik sa utos ni Jesus. Go and make disciples. Sabihin mo sa katabi mo, go and make disciples. Di ba? Amen. So, the Great Commission, mga kapatid, ay hindi po ito optional na gawain para lamang sa iilan. Ito po ang heartbeat ng iglesia. Okay? Ito ang heartbeat ng iglesia. So, when Christ calls us to follow Him, He also calls us to bring others along the same journey. Kaya, ang tunay po na pagbabago, mga kapatid, ay lagi pong humahantong ito sa mission. Missional. Okay? So, basahin natin ngayon. Alam niyo na yung ating talata ngayong umagang ito. Okay? So, yung ating text natin. Paano ba? Hindi, balik na data ako. Oo na eh. Paano ba? Pababa, di ba? Yan. So, alam ko, pag
pagsabihing Great Commission, ano yung verse na naiisip natin? No? Matthew 28:18 to 20. No? Mahalaga po na isalin natin yung 18. Okay? 18 to 20. Okay? So, mamaya po pag nandyan na. Nandyan na ba? Ayan. Mamaya. Dun, 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 dun. So, ito po muna yung ating pamagat po sa umagang ito. Bakit hindi, no? Ayan. No? So, last time, no, ay ating napag-aralan, ano yon? Starting anew with God. Okay, no? Ano po yun nandoon, no? Kumbaga, starting anew with God, no? So, i-release daw po natin, no, yung past na natin, no? Don't dwell on what's behind you. Okay? So, ano po yun? Yung mga kabiguan natin, mga sugat, yung mga tagumpay din, pati rin yung mga katagumpayan natin dati, no? Release the past. So, wag daw po tayong manatili sa mga bagay na yon, no? Yung kabiguan natin dati, yung mga sugat, at maging katagumpayan po natin. And yung i-recognize, para po ma-recognize natin, no, yung ginagawa ng Panginoong Diyos sa ating harapan mismo. Okay? Kasi He is doing something fresh, and unexpected. Amen? No, maaring meron siyang ginagawa sa iyong buhay. Hinuhubog niya ang iyong pagkatao, pero hindi mo nakikita kasi nakapit ka pa sa dati. Okay? And maaaring sa iyong pamilya, kaya nangyayari yung bagay na yan sa inyo, no, kasi inaayos niya ang inyong relasyon. Okay? And maaari din sa ating iglesia, no? Hinahanda niya tayo. Hinahanda tayo ng Lord, no, dahil sa malaking pag-aani. Amen. And respond in faith, no? So step into his new path with trust and obedience. No? So kahit ba hindi natin alam kung ano yung kasunod, susunod ba tayo sa Panginoon Diyos? Magtitiwala ba tayo sa Panginoon Diyos? Amen. So yun po yung ating napag-usapan last week. Okay? Ngayon naman is committed to the Great Commission. Okay? Parte pa rin ito ng ating series about renewed for His purpose. Amen? So, ang Matthew 28:18-20, basahin po natin. Hindi na ito, di ba? Ayun. Traffic. Okay. So, yan po, no? And, dito, dyan, sa then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Next. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen. Tayo po'y manalangin po sa sandali ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na inyo pong inihanda po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu, ay meron kang i-reveal sa aming mga puso, Panginoon. Sa aming kanyang-kanyang puso, Panginoon, sa aming buhay. Meron kang ituturo, Panginoon. Kaya, Lord, hindi po namin magagawa na tanggapin ang iyong salita, Panginoon, ng buong puso kung kami lamang po, Panginoon Diyos. Kaya sa mga oras po nito, hinihiling po namin yung teachable heart, Panginoon, yung bagong puso, Panginoon Diyos, upang yung kalooban mo sa amin ay lubos naming maunawaan, O God. Kaya Lord, salamat po ng marami sa pagkakataon na ito na muli kaming makapakinig ng iyong salita, Panginoon, at patuloy na ikaw ang maghari sa aming buhay, Panginoon, sa aming mga puso. Salamat po, Diyos, at nire-rebuke namin, Panginoon, lahat ng mga hindi maganda, Panginoon, na siyang maaaring magpa-distract sa amin, sa aming pakikinig, Panginoon, sa aming kapaguran. Lord God,
namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At palitan niyo po ito ng kagalakan, Panginoon, at yung excitement namin, yung eager namin, Panginoon, na matuto, O Diyos, sa iyong salita. Hindi lamang matuto, kundi ito'y maisabuhay namin sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po ng marami-marami. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buong service po na ito. Salamat po, Panginoon Jesus. In Jesus' name, Amen. 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 So, yeah. Alam ko, familiar sa inyo ang ating talata po sa umagang ito. And I hope is hindi natin ito nakakalimutan. No? I hope na hindi natin nakakalimutan itong bagay na ito. So, bago po yan, no? Ito po yung nasa 16 and 17 is nung nakita po ng mga disipulo si Jesus, no, doon sa saang lugar, sa Galilee, no? So, ando po yung naging reaction ng mga disciples. So, when they saw him, they worship him. No? Pero, sabi diyan, no, but some doubted. Okay? So, tumugon po ang mga alagad sa pamamagitan po ng saan? Pagsamba, no? Worship. So, kinilala nila si Jesus as Lord and risen King. Amen? So, ngunit, tapat din pong sinabi ng kasulatan na may iilan pa ring nag-alinlangan. Okay? So, this shows us that the Great Commission ay hindi ibinigay sa mga perfectong tao. Okay? Tingnan yung katabi nyo dyan, no? Hindi yan perfect, no? Di ba? Pinapakita dito sa atin na ang Great Commission ay hindi ibinigay sa mga perfectong tao, no? But to real people. Okay? But to real people. So, ano pa? Those growing in faith, still wrestling with fear, and doon sa mga nalilito or sa mga hindi pa masyadong malalim yung kanilang pag-unawa. Okay? You know? So, yung mga taong lumalago po sa pananampalataya at yung patuloy na nakikipagbuno sa takot at yung mga nagdududa at yung sa mga kakulangan ng pag-unawa. Okay? So, hindi po ipinagliban, kumbaga hindi po dinelay ni Jesus or hindi po niya ipinagpaliban ni Jesus yung misyon dahil sa kanilang mga pagdududa. No? Yung mga may nagdududa, no? May mga nag-aalinlangan. So, hindi niya dinelay dahil lang sa kanila. Okay? Because ipinagkatiwala niya ang misyon sa mga alagad na sumamba, pero hindi naman yun sila perpekto. What I mean is, ngunit hindi mga perpekto. No? Ipinagkatiwala niya doon sa mga alagad na sumamba sa kanya. Okay? Yung itinuring siyang risen king. Amen? So, Jesus, no, hindi niya ito dinelay. Amen? So, sa passage po na ito, mga kapatid, makikita natin ang huling salita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Okay? Isa po itong banal na utos na patuloy po na talagang hanggang ngayon umaalingaw. Okay? Until now. So, though these words reveal His authority, so define our assignment and seal His assurance to all who obey. Okay? Sabi nga, to all who obey. Amen? So, ito daw po, no, pinapakita dito yung salitang ito, mga kapatid, or yung ating nabasa, ay tungkol no, sa kanyang otoridad, no, at inililinaw po yung ating tungkulin at naselyuhan or tinataka na, no, ang kanyang katiyakan para po sa lahat ng sumunod or sumusunod at tumatalima sa Panginoon Diyos. Okay? So, what did Jesus claim had been given to Him? Okay? Sige po. No? His Christ's authority. So, ano po? What did Jesus claim had been given to Him? Christ's authority. So, our mission is empowered by His rule. So, sabi dyan sa 18, di ba? All authority in heaven and on earth has been given to me.
Di ba? So ano po yung authority? No? Ano po yung authority? Ayun. So authority daw po, no? The power or right to give orders. Okay? And make decisions and enforce obedience. No, ibig sabihin, no, kumbaga para alam niyo ba yung mga pulis sa daan or may mga checkpoint or mga pulis sa daan? Yes. No, nakasuot sila ng uniforme, pulis. Kumbaga simple lang, no, kung nakatayo yan sila. Simple lang kung nakatayo. Pero pag once na parahin ka niyan, itaas nila yung kamay nila, mapapahinto ka talaga. Bakit po? No? Ay mukha lang po silang ordinaryo, pero pag itinaas po nila ang kanilang kamay, tapos pinara ka nila, humihinto. Humihinto ka. Okay? Hindi dahil kung sino siya, ano? Hindi po dahil sa kung sino siya. Kundi dahil po ito sa kanyang otoridad. Okay? Sa otoridad na kanyang kinakatawan. Okay? Bilang pulis. Okay? So ganyan din po tayo, hindi tayo lumalakad po sa ating sariling lakas. Okay? Kundi sa ilalim po ng otoridad ni Kristo. Okay? And yan po ay sinusuportaan ng langit. Amen? So, all authority in heaven and on earth has been given to me. Amen. No? And His authority is universal, mga kapatid. No? No? Universal. Sa ano po? In heaven and on earth. So, pangkalahatan po. Amen? And His authority is a divine. No? Given by the Father. No, mula po ito sa Diyos. Ibinigay po ng Ama. And yung final, no, above all powers, rulers, and systems. Amen? No? Kumbaga, pinakamataas. Okay? Pinakamataas, higit sa lahat ng kapangyarihan, no, sa mga pinuno, no, at sa sistema. Amen? So, kung ibigay natin, no, or kung sa kamay or ang kapangyarihan sa mga kamay ng ilang tao ay masasabi nating mapanganib, what I mean is kung ilagay natin yung kapangyarihan or may mga, kunyari, may kapangyarihan ako at sa akin mo ipinagkakatiwala, limitado po ako. Okay? Mapanganib. Maaari po akong magkamali. Maaari ang magagawa ko ay hindi mabuti. Ngunit, kung ang kapangyarihan ay nasa kamay ni Kristo, ay talagang pagpapala or pinagpala. Okay? Kaya masasabi po natin bilang mga Kristiyano, hayaan po natin siyang magkaroon ng lahat ng kapangyarihan. Bakit po? No, hayaan po natin na si Kristo na gawin niya kung ano po yung gusto niya sa atin. Okay? Hayaan po natin ang Panginoong Hesus na gawin niya yung mga bagay na nais niya sa atin. Bakit po? Dahil wala po siyang gagawin na hindi tama. Amen? Wala pong gagawin ng Panginoong Hesus, no, na hindi makatarungan. Walang gagawin ng Panginoong Hesus na hindi totoo at hindi mabuti. Amen? Kaya hayaan natin ang Panginoong Hesus na gawin niya yung bagay na nais niya para sa atin. Amen? Pero kung hahayaan mo yung ibang tao na anong gawin niya sa iyo, maaaring mapapahamak ka. Kaya huwag mong ipagkatiwala, no, sa ibang tao, kundi sa Diyos. Kasi nga, wala siyang gagawin na hindi tama. Okay? Kundi ang gagawin ng Diyos ay tama, makatarungan, at ito po ay totoo at mabuti. Amen? So, the power to fulfill the Great Commission ay hindi po nagmumula po sa ating resources, sa ating experience, hindi po nagmumula dyan. No? Sa ating strategy, hindi po yan nagmumula dyan. Hindi po nakabatay po sa kumpiyansa ng tao o lakas ng iglesia. Okay?
ito po ay nagmumula kay Kristo mismo. Amen? So, He is the risen Lord na naghahari sa langit at sa lupa. Okay? Sabi dyan, His authority. No, His authority ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa. Na humayo kung saan niya tayo isinusugo. Amen? At lakas ng loob na manatiling matatag kahit may mga pagsubok, kahit na may mga pagsalungat. Amen? And dahil siya ang naghahari, tandaan po natin, and dahil siya po ang naghahari, hindi mabibigo ang misyon. Amen? Hindi mabibigo ang misyon na ibinigay niya sa atin. Amen? So, when we recognize His authority, amen, obedience becomes our natural response. Amen? Sayin nga natin, when we recognize His authority, obedience becomes our natural response. Amen? So, what did Jesus charge His disciples to do? No? So, and what did that involve? So, ano daw pong ipinapagawa ni Jesus sa kanyang mga alagad? Okay? At ano pong mga kasama sa gawaing ito? Sige po, next po. No? Our assignment. No? Ano po yung assignment natin? Go and make disciples. Amen? No? Baptize and teach. Amen? So go, therefore, and make disciples of all nations. Baptizing them, teaching them to obey everything I have commanded you. Amen? So parang baby. Okay? Parang bata, mga kapatid. Or pagsilang po ng sanggol. No? Kumbaga, napanganak na. No? Kumbaga, naanak na yung baby, di ba? Ngunit, meron niyang, di ba, lalaki ang bata. Meron niyang pagpapalaki. Okay? At ayan po ay nangangailangan ng panahon. Hindi naman yung pag-anak biglang laki. Di ba? So, meron niyang pagpapalaki, no? At nangangailangan po yan ng panahon. Kung ang mga magulang po, mga kapatid, no, pag-anak o pagluwal, kung ang mga magulang po ay nagdiwang lamang sa kapanganakan, ngunit hindi mag-aalaga, hindi magtuturo sa kanilang anak, ano po mangyayari? Hindi po lalaki ng maayos ang bata. Di ba? So kung nagdiwang lamang siya kasi natuwa siya na mayroon na siyang anak, pero hindi niya naman ito inalagaan, hindi niya tinuruan, malamang, no, yung kanyang anak ay hindi po lalaking maayos. Okay? So ganito rin po sa church, sa iglesia. Hindi po sinabi ni Jesus na humayo kayo at mag-ipon ng desisyon. No? Humayo kayo at ipunin niyo ang inyong mga natutunan. No? Kundi po humayo at gumawa. Gumawa ng mga alagad. Go and make disciples. Amen? No? Ang utos po ni Jesus, mga kapatid, ay malinaw, no? At talagang buo. Okay? Sige daw po. Next daw po. No? No? At kabilang po dito yung pagkilos, no? Go. What is go? No? Movement, no? Initiative. Intentional engagement. Amen? And make disciples. No? Nandun yung pagmumultiply. Multiplication. So, not just converts, okay? But followers of Christ. Amen? Klaro ba, mga kapatid? No? And yung of all nations, no? The mission is global, inclusive, and ongoing. Amen? So, and yung, ano pa? Sige, next. Sinabi niya, no? Next po. Yan. Baptizing, no? Identifying new believers with Christ. Amen? So, identification. Amen? No? And, syempre, yung transformation. Okay? No? Or training them to obey all that Jesus commanded. Amen? So,
To make disciples means leading others to follow Jesus as Lord and grow in obedience to His Word. Amen? So, hindi lang po ito tungkol sa mga bagong mananampalataya. Okay? Kundi tungkol po ito sa mga tapat at yung committed na tagasunod. Amen? So, this mission starts where we are. Okay? Naalala nyo yung mga nakaraan nating preaching? No? Yung mission na ito, huwag mo nang pahirapan. No? This mission starts where we are. Saan? Sa ating bahay. Saan ba tayo madalas? Sa ating trabaho. Sa ating katrabaho. Or sa ating trabaho mismo. Di ba? Sa ating communities. Okay? And extend to every nation. Amen? Kaya yung mga taong nag-i-invite po sa atin, yung madalas tayong iniimbitahan sa mga gawain, no, sa pag-church, yung mga taong palagi po kayong pinaalalahanan, tinuturuan, yung mga taong ginagamit ng Diyos para tulungan tayo na lumago sa ating pananampalataya, pasalamatan po natin sila. Pahalagahan po natin sila. Amen? Seryosohin natin yung tinuturo nila sa inyo. Para sa susunod, tayo naman ang magtuturo sa susunod po na henerasyon. Amen? Huwag po tayong makontento na tayo po'y dumadalo lamang. Amen? Huwag po tayo makontento kung ano pong meron tayo ngayon. Naniniwala ako na meron pang lugar dyan sa ikalalago po natin. Amen? So, our new church doesn't wait for people to come. Okay? It goes where people are. Kaya natin, mga kapatid, no? Our new church doesn't wait for people to come. It goes where people are. No? Hindi maayo po kung nasaan yung mga tao. Amen? Tandaan po natin, mga kapatid, hindi tayo nagpapahagi ng salita ng Diyos or tayo para maging or yung Christianity, hindi po yung membership. Okay? Para lang mas sumali tayo. Okay? Go and make disciples. Amen. So, nakakatuwa naman, no, na marami tayo. Nakakatuwa naman talaga. No? Pero, yung pagpaparami ba natin ay nakakalugod sa Panginoon Diyos o maaaring ginagawa natin para lang may masabi ang mga tao na marami na sila. Marami na tayo. Yung malaki na tanong doon. Maganda naman, marami tayo. Yung may mga nasasabi din, okay lang, kahit kunti kami, basta lahat nagtanong. Yes, ang rin naman po yun. Ang rin naman yung bagay niya. Hindi naman mali yun. Pero ang tatanungan doon, pinakatanungan doon, mga kapatid, ay kung yun ba'y ginagawa ninyo or natin para may masabi lang tao sa atin, no? Yun ba ang pinayasiyahan? O nagawa natin bagay na yan para mag-glorify ang Panginoon Diyos. Amen? So, amen po mga kapatid, no? So, what did Jesus promise his disciples? Okay? No? Ano po yung promise ng Panginoon Diyos? His assurance. Amen? His presence sustains those who obey. Amen? So, amen, no? And surely I am with you always to the very end of age. Amen? So, naalala ko, mga kapatid, meron po akong ibang guro, no? Meron po akong teacher, no? Tari high school. Ay, ang hiling naman niyang magbigay ng mga gawain, no? Sa room. Ito, gawin niyo, mga ganito, ganyan, maalis. Ako lang pala talaga yun. No? Yung usasan na tagasulat, tapos aalis. May mga guro na gano'n, di ba? So, meron, no? Minsan, iniiwan siya, gawain, aalis yung guro. Di ba? So, lahat,
sinabi niya, ako'y laging kasama ninyo. So, hindi niya po inaalis yung mga pagsubok. Okay? Hindi niya inaalis ang mga pagsubok. Ngunit, siya po ay nagbibigay ng lakas, tapang, at yung pagtsatsaga. Amen? Para mapagtabayan po natin ang bagay. Kasi gagawin niya yun, hindi mo na makikita yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos. At yung kapapatan ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Amen? Kung aalisin lang lamang yung Diyos yung problema na hinihiling mo. Okay? Amen po? So, hindi inaalis yun ang mga pagsubok na yun. Amen? Binibigyan na tayo ng lakas. So, Jesus did not send His disciple alone. Amen? So, He promised His presence. Amen? I am with you. Amen? And His permanence. Okay? And His faithfulness. Amen? To the end of the age. Nakakasarap po talaga, mga kapatid. Amen? So Jesus does not send us alone. Amen? No? Promise. No? He is an unending presence to join Him in His mission. Amen? So His words remind us that the Great Commission ay hindi lamang po isang utos, but also a companionship. Amen? Sasamahan tayo sa ating paghahayo. Okay? Sasamahan tayo sa ating paghahayo. Pag binabahagi po natin ang Ebanghelyo, nagtuturo tayo sa Diyos. Kung naglilingkod sa kanyang ngalan, nariyan po, Panginoon Jesus. Amen? Sabihin natin, no? Nariyan, Panginoon Jesus. Amen? No? So, ang kanyang presensya po, mga kapatid, no? Ang ibigay po sa atin ng lakas kapag tayo po'y nanghina. Kapag tayo po'y manhina. Lakas ng loob kapag tayo po'y nakapagod. Amen? At yung pagtsatsaga kapag tayo po'y nakapagod. Siya po ang ibibigay sa atin yun. Amen? So, the presence of Christ turns every place into a mission field and every believer into a missionary. Amen? So, presensya daw po ni Jesus Cristo, no? Ang nagiging dahilan, nagiging dahilan pang bawat lugar ay nagiging mission. Sorry po. No? Yung mission field. No? Bawat lugar talaga daw po mga kapatid ay magiging missionero. Amen? So, ang Great Mission, mga kapatid, po, ay hindi lamang text or talata na kailangan lang memorize. You memorize natin yan ginagawa. Nakakalito ang bagay na yun. So, yung Great Commission ay hindi po lamang yan talata na kailangan natin i-memorize. Okay? Ito ay layunin na dapat po sa isang buhay. Amen? Christ's authority empower us. His assignment directs us, and His assurance sustains us. Amen? No? So, ang yun, believers, hindi nga nating alalay ang ating sarili na maging disciples. Who make disciples. Okay? Who make disciples. Naway ang ating mahahanan, pinagtatrabahuan, no? Yung community na nasasakupan natin ay maging mga lugar kung saan po si Kristo yung nakikilala at sinusunod. Okay? Ang Great Commission ay hindi po para sa iilan. Ito po ay para sa bawat mananampalataya. Tayo po ay isinugo sa ilalim ng kanyang authority. Amen? Nagkakatiwalaan ng kanyang misyon at pinalalakas ng kanyang presensya. Amen? So, ang iglesyang
nakatalaga kay Kristo ay dapat ding nakatalaga sa kanyang misyon. Amen? No? Kung tayo ay naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ang nagtalaga sa atin, tayo po ay dapat ding nakatalaga sa kanyang misyon. Amen? So, ngayong linggo mga kapatid, no, this week, pray for one person na you can disciple. Okay? Share your faith, no, or invite into fellowship. Amen? Ang renewal ay nagiging totoo po yan mga kapatid. Tandaan niyo po, ang renewal ay nagiging totoo kapag tayo ay kumikilos para sa misyon. Amen? Amen po, no? Renewed hearts fuel a renewed mission. When Christ renew us, He also send us. Amen? Tayo po tumayo at manalangin po sa sandaling ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos. Panginoon Jesus, nagpapasalamat po kami sa iyong salita na muli pong gumising sa aming mga puso. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw ang may buong otoridad sa langit at sa lupa. At sa kabila po ng aming kahinaan at pagdududa, Ama, kami ay iyong tinawag, tinanggap at sinugo. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataong naging komportable kami sa aming pananampalataya. Ngunit hindi kami nagiging tapat sa misyon, Panginoon Diyos. Patawarin mo po kami kung minsan ay mas pinili po naming manatili kaysa humayo. Mas pinili po naming manahimik kaysa magbahagi. At tumanggap kaysa maglingkod, Panginoon Diyos. Kaya, Panginoon Diyos, ngayon, iniiling namin ang tunay po na renewal, O God. Renewal ng aming puso, renewal ng aming pananaw, at renewal ng aming layunin, O Diyos. Balik mo po sa amin ang apoy ng unang pag-ibig, Panginoon. At itanim mo po sa aming mga puso ang iyong puso para sa mga nawawala. Gawin mo po kaming mga alagad na gumagawa ng mga alagad, Panginoon Diyos. Gamitin mo po, Ama, ang aming mga tahanan bilang mission field, ang aming mga trabaho bilang lugar ng liwanag, Panginoon, at ang aming mga buhay bilang patotoo ng iyong biyaya, O Diyos. Panginoon, salamat po sa iyong pangako na ikaw ay laging kasama namin, O Panginoon. Kapag kami ay mahina, ikaw ang aming lakas, Panginoon Diyos. Kapag kami ay natatakot, ikaw ang aming tapang, Panginoon. Kapag kami po ay napapagod, ikaw ang aming kapahingahan, O God. Lord, sa iyong presensya kami ay humahayo. Sa iyong otoridad kami ay sumusunod. At sa iyong biyaya, O Diyos, ang misyon ay magtatagumpay. Pagkakatiwala namin sa iyo ang aming sarili bilang isang iglesyang nakatalaga hindi lamang kay Kristo, kundi sa kanyang misyon. Panginoon Diyos, salamat po ng maraming naway. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na ito ay maisabuhay namin, hindi lamang para i-memorize, Panginoon, yung talatang ito, kundi maisabuhay namin yung misyon at maunawaan namin ng tunay, O God, yung nais mo sa aming buhay, O God. Gamitin mo po ang aming buhay, Panginoon Diyos. Salamat po ng maraming. Ito ang aming panalangin sa makapangyarang pangalan ng Panginoon Hesus. Lahat ng tinubos ng Diyos, magsabi po ng Amen. Purihin po ang Diyos. Amen. Salamat po. Purihin po ang Panginoon Diyos.